bata, nakita niya si Jose Rizal. Magandang umaga, Bibi. Ako pala si Jose Bonifacio Rizal y Alonso de Alonda. At ako ang nagsulat ng iyong pinabasang libro, Ang Noli ni Tangere. Oo, tama ka riyan. At nais kong ipakilala sa iyo ang karakter na naging sentro ng aking nobela, si Crisostomo Ibarra. Siya ay isang binatang Pilipino na nag-aral sa Europa at bumalik sa kanyang bayan ng puno ng pag-asa. Wala ba? Sa araw ng piyesta, nasa isang handaan ang magkasintahan. Ginoo, mag-iingat ka. Balang kayo ng ipatay sa seminaryo ng batang pula. Sa gitna ng tanghalian, ininsulto ni Padre Damaso si Ibarra. Subversibo! Subversibo ang inyong ama! Dapat siyang mamatay! Mamatay! Huwag! Huwag isasaktan alang-alang sa akin. Noong gabing iyon, nakatakas si Ibarra sa bilangguan sa tulong ni Elias. Umalis na tayo dito, hindi ka ligtas. Sila ay palihim na pumunta kay Maria Clara. Mahal ko, kailan mo na talaga inisa? Iiwanin mo ba talaga ako? Paalam, Crisostomo. Idinala ni Basilio ang kanilang ina sa madilim na kabubatan at napansin na babaliw ang kanyang ina. Anak! Priscilla! Basilio! Nasaan ka na? Pagmarin ka na siya! Tiyakap ni Basilio ang kanyang ina habang umiiyak at namatay si Tita sa kanyang mga bisi. Ina! Bakit mo ko iniwan, Ina? Maya-maya ay dumating si Elias na sugatan. Elias! Anong nangyari sa'yo? Bakit natubuan? Sunugin mo ang mga katawan namin at pagkatapos ay maghumay ka sa loob ng magiging. May mga kayamanan doon na magagamit mo sa iyong pag-aaral. Naglaho ang mga tauhan sa panaginip at muling nagpakita si Rizal. Aking nobela ay sumasalamin sa problema ng ating bayan noong panahon ng Espanyol. Kaya mahalaga na malaman natin ang kasaysayan upang hindi natin tularan ang mga masamang nangyari noong nakaraan. Naglaho si Rizal. Kinabukasan ay nagising ang dalaga.